Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay mga posts tungkol sa magkasal ka at yung future spouse mo darating na, malapit na. So, sabi ko ni Father God, i-share ko itong message tungkol sa mga pastors. Mostly a lot of pastors sa simbahan, okay? That, sabi ko nila, malapit nang darating ang spouse mo kung single ka pa. Yun ang kalooban ng Diyos bibigay sa iyo. Yung heart's desire mo. Or sabihin sa iyo, pwede kang magkasal. Focus on enjoying life. Hindi kalooban ng Diyos to. At masama mga pastor to. Hindi sila tagalingkod ni Jesus Christ. Okay? Pero let me say the message tapos i-explain ko in detail. So, ito mga post, nag-preach sila that magkasal ka. Okay? At yung gustong magkasal in the future, okay yun, sabi lang nila. They're supporting you. Bakit? Kasi nagamit sila ni Satan. Anak sila ng demonyo. Even if they are born again Christian, sabi nila, okay? Sabi nila. Pero kailangan malaman mo ang fruit of the Spirit sa loob nila. Yung salita, gawain. Okay? That's why itong message, I'm showing you yung discernment. Ano yung tama at mali. Okay? So, itong mga pastors, mga preachers, mali sila. So, I'm exposing it. Ano yung goal nila? Meron kang spiritual covenant. Kasi, kung magkasal ka sa isang tao, di ba bond? You're together forever, for habang buhay, right? So, ano yun? Ma-focus ka, magkasal, rather than focus ka ng ano bang purpose ko dito sa buhay na yon? Di ba magsisi, gawin ang kalooban ng Diyos? Bakit puro happy-happy tayo? You see, that's why masama lang preachers, pastors ng itong message. Kasi gusto nila happy ang mga Pilipino. Hindi tama yun. Kasi darating na si Jesus Christ, malapit na. Tapos mamaya, when nandito siya, naiwan ka, anak ka ng demonyo na. Kasi wala na si Jesus Christ, wala na si Holy Spirit, Mother God. Sinong naiwan dito? Lahat ang na-reject si Jesus Christ bilang Panginoon nila. Hindi sa salita na, sa puso. And so, anong mayayari sa kanila? Bibigay ni Father God ang reprobated mind. What does that mean? Baliw. Na hindi nila alam ang anong tama. Alam lang nila ano ang gusto nilang gawin. So, then, yung Antichrist, sasabihin niya sa mga tao, gawin niyo to, at ako ang Diyos. Ako si Jesus. Naniniwala ng mga tao. Anong mangyari? They'll take the mark of the beast. Here, tatak dito, tatak dito. That's why anak sila ng demonyo. That's why I'm warning mga tao, mga Pilipino na yun, itong message. Especially, huwag kayo makinig dito sa mga pastor ng masama. Ayaw nila kang magsisi sa lahat ng kasalanan mo. Focus sila, happy ka, enjoy mo buhay mo, kasama mo ang pamilya mo, meron kang anak, do everything anong gusto mo. Pero, nakalimutan mo, merong Diyos sa langit. And malapit na siya darating dito. Ready ka ba? Kukunin ka ba ni Jesus Christ sa langit when rapture time? Or iiwan ka dito? Kasi nag-enjoy ka dito sa buhay mo. Nagawa mo ang kalooban mo. Hindi ka na naging seryoso sa mga warnings, especially like ito, mga videos ko. Warnings. Gising, mga Pilipino! Sa katotohanan, magsisi na.
Nauubos na ang oras natin. At kung hindi ka magsisisi sa mga kasalanan mo, ito yung mga taong natanggap tong mensahe ng mga masamang pastor, naniniwala sila sa kanila, pupunta sila sa impyerno kasama ng mga pastor ng peke. You see? So, kailangan mo meron kang discernment. Malaman mo ano ang tama at mali. And paano mo alam yun? Kailangan mo si Jesus Christ. Hindi nang sa salita Panginoon mo, pero meron kang relationship sa Kanya na alam mo ang boses niya. Best friend mo siya. Tapos bibigay niya sa iyo ang Holy Spirit, Mother God. Turuan niya ano ang kalooban ng Diyos para magawa mo. Para makapasok ka sa langit. Kasi hindi mo kaya magsisi sa lahat ng kasalanan mo on your own. That's why kailangan mo si Holy Spirit and si Jesus Christ. Pero kailangan mong sundin sila, homework mo. Hindi nang, Lord, tulungan mo ako, gawin mo para sa akin. Hindi. Nagawa ni Jesus Christ yung daan papuntang langit. Pero ikaw, kailangan mo maglakad sa daan papuntang langit. You see? Ang daming mga Kristiyano, tamad. Gusto nang ibitbit si Jesus Christ, ibitbit tayo papuntang sa langit. Hindi ganun. That's why sabi of Jesus Christ, diba? Pick up your cross and follow me. Anong cross mo? Yung lahat ng kailangan mong gawin para ma-fulfill ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Lahat ng pagsubok sa buhay, merong tapusan yan. Pero kailangan, endure mo. Huwag ka masuko. So, get back to the ganon, mga pastor ng masama, right? So, gusto nila i-follow yung heart's desire mo para ma-focus ka sa mundo, hindi kay Jesus Christ. Kasi when you focus ka kay Jesus Christ, iiwan mo sila, iiwan mo yung mga masamang kaibigan mo, pamilya mo. Meron kang transformation. Papasok ka sa langit. Ayaw nilang pumasok ka sa langit eh. Kasi sila mismo, hindi sila papasok sa langit. Sila yung mga masamang Pharisees na rebuke ni Jesus Christ. Diba? So, bakit yung itong mga preachers nagsasalita ng ganito? Sino ba sila? Mga sexual immoral. At most of them are bakla, tomboy. Hindi ibig sabihin ng makita mo ay long hair ang babae, hindi siya tomboy. Or lalaki, clean cut, very clean lahat, hindi siya bakla. Tignan mo ang puso ng tao. The fruit of the Spirit sa loob niya, hindi yung outer appearance. E paano mo malaman yun? Kailangan mo si Holy Spirit, Mother God, pakita sa iyo, buksan ang mata mo. Spiritual mata, hindi physical. Ito mga pastors, traitors to sa kingdom of Father God. Kasi sabi nila, born again Christian ako. Pero rebelde ka naman sa mga salita mong yung preaching about this particular message na sabihin mo, i-encourage mo mga tao to get married. Now is not the time to get married. Now is the time magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo at gawin mo ang kalooban ng Diyos. Alam nyo, itong mga pastor ng masama, nang sabi, gawin mo itong mag-enjoy kang sa buhay mo, get married, meron kang anak.
mo, sabi ni Jesus Christ, it's better matali silang isang mabigat ng bato at itapon sila sa deep ocean and mamatay sila doon. Anong ibig sabihin yun? Mas mabuti hindi sila nabuhay. Kasi they're leading many souls sa impyerno. Ako, Father God, napili niya ako, tagalingkod niya, para sabihin ko ang katotohanan. Ako, gusto ko pumasok ang mga tao sa langit. Mahal ko ang mga tao, that's why I preach the truth. Na yun, merong choice ang mga tao. Pwede ko encourage ka, pwede kong magsabi lahat ang katotohanan, pero meron ka pa rin choice. Susundin mo ba si Jesus Christ para makapasok ka sa langit? O susundin mo ang kalooban mo, pupunta ka sa impyerno? Choice mo yun. So, sana i-share nyo itong message para magising ang mga Pilipino sa katotohanan. Gising na! Darating na si Jesus Christ. Nauubos na ang oras natin. Ready ka ba mag-rapture? Mauiwan ka dito sa mundo. Kung maiwan ka dito, 100% anak ka ng demonyo na. Yun ang pakita ni Jesus Christ sa akin. So magsisi ka na. Meron ka pang oras. Mahal ka ni Jesus Christ. This is the end of the message. May Jesus Christ bless you.